Kinalampag naman ng isang kongresista ang lokal na pamahalaan ng Aklan, kasunod ng tila paglagapak ng turismo ng binabalik-balikang isla ng Boracay. Kabilang sa pinuna nito ang pangit na kondisyon ng mga terminal sa kabila ng mataas na singil. Gayon din ang matinding quarrying sa lugar. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Ang umano'y kapabayaan ng pangunahing dahilan ngayon ng pagbagsak ng tourism sector sa Aklan, lalo na ang Boracay na tinaguri ang Jewel of Philippine Tourism. Inakusahan ng kapabayaan ni Representative Teodorico Haresco Jr. ng 2nd District ng Aklan ang lokal na pamahalaan sa mga problema ngayon sa Boracay. Ayon kay Haresco, bago ang pandemic, umaabot sa 30 international at 10 domestic flights kada araw sa Calibo International Airport. Ngayon, tig 5 international and domestic flights na lang kada araw na patunay na may kapabayaan na maprotektahan ang tourism industry ng Aklan. Sabi ni Haresco, nakababahala ang pangit na kondisyon ng Katiklan Jetty Port, ang main gateway sa Boracay. Napakataas niya ng sinisingil na terminal and environment fees pero ni walang maayos na palikuran para sa mga pasahero. Punto ni Haresco, hindi inaksyonan ng lokal na pamahalaan ng Aklan ang matinding quarrying, insidente ng krimen kung saan ang pinakahuli ay ang rape at pagpatay sa isang foreign tourist na lumika ng takot ngayon sa mga magbabakasyon. Gate ni Haresco, dapat tiyakin na ang mga infrastructure, airports at tourist destinations ay akma sa global standards. Pero kung pangit ang mga daan, perwisyo sa airport at problema sa seguridad, mahirapan ding makahikayat ng mga local at foreign tourists. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.